sa karanasan ko po bilang dating Secretary of Justice, pag mga ganyan na mga may nadidismiss, nagtuturuan ho talaga ang police at mga prosecutor. Mahirap hong sabihin on certain cases kung sino talaga dyan ang may kasalanan. Minsan it's police, minsan prosecutor. Iko-confirm ko lang po yung information kanina na maski nga ho isang justice ng Supreme Court ay binantaan ng isang drug lord. At yung drug lord po niyan ay isa po yun doon sa Bilibid 19. Yun pong linipat namin from Bilibid after the December 15, 2014 raid, temporarily linipat po namin sa NBI detention facility. Now yung tungkol naman po doon, so bakit medyo hanggang ngayon, sa kabila ng mga naging raid operations namin po noon, dyan sa Bilibid, would you confirm that until this very moment, or when you took over, na-discover niyo ho ba na kung si Peter Ko at yung iba pa doon ay tuloy pa rin na nagtatransact? Yung common information po namin noon is, yung mga yan, sila Peter Ko, etc., habang nasa loob ng Bilibid, ay patuloy pa rin na nakikipag-transact sa pamamagitan ng cellphone and other communication gadgets. Wala hong, uulitin ko po, yung nasabi ko na ng privilege speech, na wala pong basihan o hindi totoo yung mga sinasabi o speculation na merong shabu-lab dyan sa loob, nagmamanufacture ng shabu dyan sa loob, at nanggagaling ang droga sa loob. Wala po yan. That one I am very sure of kasi yun po ang unang-una ko na pinaalam after namin renade noong December 15, 2014. So na-confirm po yung mga impormasyon na yan na sa pamamagitan nga ng cellphone ay nakikipag-transact po, yan sila Peter Ko, sa kanilang mga tauhan sa labas, sila ang nagmamando, sila ang nagbibigay ng instruction saan mga i-distribute yung mga droga na yan. You confirm that, sir? I confirm that, Your Honor. But right now, hindi na po sila makapag-communicate dahil wala na pong cellphone makakapasok sa Opo. Bilibid. Hindi na sila makapag-order ng shabu sa China dahil paano? Mental telepathy Very na good. gamitin nila. Wala Very na po. good po. Hindi na po Yun makapasok, lang Your naman Honor. po ang remedyo dyan. Yes, Your Honor. Yan ho ang remedyo. Ang tanong, bakit nga nila nagagawa yon na nakikipag-transact pa sila sa labas? Yan lang ang simpleng sagot. Dahil yung communication, yung mga cellphone, ay nakakapasok pa rin kahit papano. Kahit ho, nung panahon ko po, I strictly prohibited that, but somehow, nakakalusot pa rin. Meron pa rin nung ilan-ilan, well, there are indications that galing din mismo sa prison guards. Ang mahal daw po ng pagpaparenta ng mga cellphone o kaya nakakapuslit. So yun lang naman. So I commend you kung na-address nyo na po yan. Sinasabi nyo po sa amin, zero na ngayon? Yes, Your Honor. Sana, zero communication na sila, Your Honor. Sana po, nung panahon mo pa, diniploy yung SAP doon para nahinto na ito sa panahon mo pa noon, Alam Your niyo Honor. po, alam niyo po. How I wish. Yung SAP, kinuha mo na noon, Okay. pinagwardyahan yung May I Bilibid. tell you na naisip na rin po namin yon. Kaya lang meron po kaming mga, when I consult some lawyers within, within my staff and within DDOJ, kailangan pa daw ng kung anong mga pwede pang gawin, to be really strictly above board. Pero naisip din po namin yan. So may I commend you na if you are telling us na totally free na of cell phones and other communication gadgets ngayon ang NBP, wala na ho tayong maririnig ng mga ganyan na mga transaksyon. Madam Chair, Yes. kung ako naman po ang didiskarte, magpapasok ko dalawang cellphone doon, mamonitor ko. Sige, sir. Yeah, Your Honor, Pwede ho namin i-test yan. Your Honor, Pwede ganito ho po yan. namin i-test yan kung totoong cellphone free na po Your Honor, ang Bilibid. ganito pong sitwasyon doon. When you say, pagpasok ng mga contraband like cellphones, like sauna bath, like TV, na mga malalaking TV, wala na po, Your Honor. But as to kung talagang totally nalinis na namin yung buong Bilibid, kung hindi po namin nabungkal inch by inch yung mga lupa doon, Your Honor, baka mamaya mayroon pa nakatago doon dahil last na na-discover namin ay
nakatago doon sa chinilas na Highlander. Si Peter ko may chinilas na Highlander na makapal. Doon niya kinat yung rubber, sinaksak yung cellphone, doon I nakuha. can believe that. Ganun ho sila ka-creative. Yes, Your Honor. Nangyari ho nung, mas nga ho nung nasa NBI na sila may isang insidente na gano'n na nadiskubre na sa pamamagitan ng sa tsinelas, pwede nilang mailagay kung pwedeng yung mga ganong ilagay. Yung hinanap ko rin po yung sinasabing tunnel. Sarado na po yung tunnel na yan. Pre-war ho yan. Kasi sinasabi rin ho na posibleng nandun sa tunnel, pumapasok, o kaya merong siya bulab. Wala hong ganong tunnel doon. Doon din po sa punto, yung information na sinabi po ni Senator Gordon, na nagpapalabas sila at sila pumapatay. Can you please confirm kung hanggang yung situation na yan, na posibleng nagpapalabas ng preso. Now, I would not know whether Senator Gordon is referring to Bilibid or to the other detention facilities All. under BJMP. All. So it could be Bilibid, it could also be the detention facilities. Meron pa kayang mga nangyayari niyan, mga ganyan? Baka naman ho ito, I'm not also sure, Senator Gordon, pero baka naman po yung ganyang scenario na yan, na nagpapalabas, I think they used to call them zombies, ay wala na yan. Maybe it happened several years ago. Pero yung ganyan na nagpapalabas, kasi nung ako po sa DOJ, wala na ho akong narinig na mga information or reports about the possibility of prison guards sneaking out of Bilibid, of prisoners sneaking out of Bilibid to do or to commit certain crimes. Although dati naririnig ko po yan before I became the Secretary of Justice, pero nung ako na po, wala na po akong naririnig na ganong report. Ang narinig ko po, and as I said, validated by Intel, is yung continuous transaction by drug lords through communication gadgets. Ma'am, just a point of Paki-check information. lang po kung nangyayari pa rin po yan hanggang ngayon. Just a Yes, point Your of information. You have a high-profile drug pusher convicted of murder, sentenced to life, who went out of prison in 2012, allegedly for asthma, and stayed from April and May 2012 at the Asian Medical Center. So nakakalabas po talaga. Nakakalabas po talaga. And I hope it doesn't happen. Your question kanina, ma'am, if I may just answer the question. Kung may problema kayo kay Peter ko, napanood mo ba yung Silence of the Lambs? Ilagay mo kaya sa doon sa isang isolated prison, ipagawa mo lahat doon at doon sa habang buhay na talagang nakakulong siya doon. Tignan ko kung makapagpadala yan. Pagwardyahin natin kay General Ping Lacson at saka kay Lieutenant Trillanes at siguro hindi makakalabas yan. Di ba? Pwede? Mabantayan nilang dalawa yan. Sigurado hindi makakalabas. Biro lang yan. Pero to me, that's just a suggestion. You can actually isolate these people.